Hello, Kayanggaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories Kwentong Aswang. At ang kwento po natin ngayon ay pinadala ng ating kayanggaw na si Thor. May hammer kaya siya? Sabi niya isa daw siyang siga at madalas daw siyang gumawa ng gulo. Kaya yung mga tao dun sa baryo nila medyo ayaw daw sa kanya. Pero kahit daw magaspang yung ugali niya, nagbago daw yung takbo ng buhay niya nung nagkup-kup siya ng isang bata na tatagpuan niya na duguan at wala daw mapuntahan. Wow, ang ganda ng story natin ngayon Oo. Pero bago namin simulan yan, Kayanggaw, shout out pala sa Kayanggaw of the Day natin na si... Miss Purple Dreams. May tinatanong kasi siya. Sabi niya, ano pong title nung kanta? Nung kinanta ni Sir J? Hu hu hu. Sabi niya kasi, pang 1 million na tanong ko na to. So kaya ayon, Miss Purple Dreams, sasagutin na namin yung tanong mo. Sa totoo, wala pa talaga siyang title, di ba Jay? Bali, ginawa po namin siya para design po talaga dun sa Miss Clar Horror Stories na channel. Pero soon, gagawa namin siya ng music video tungkol sa mga aswang na love story, parang ganon. Pero soon siya... Hindi pa natin alam kung... mas priority namin yung mag-upload araw-araw kasi sa yung sa title nga. Pero hindi pa namin siya marirelease ngayon. Pero anyways, Kayanggaw, bago natin simulan, please comment naman kayo, mag-subscribe, and especially, paki-like naman tong video na to para umabot ito sa lahat ng mga Kayanggaw natin. So, simulan na po natin ang kwento natin. Enjoy! Uy, Doktor! Doktor! Halika! Si Aling Idang, oh. Ayun, oh. Nakalatag na naman yung mga paninda niya. Uy, oo nga no, Dok. Di ko nakita dyan kanina yan, alam mo, Dok, kahit Dokling ka, matalas talaga yung paningin mo, no? Matalas na, nagmumultiply pa. Mabuti, nakabalik pa yan si Aling Idang dito, no? Oo. Huwag mo lang nga ituloy yung sasabihin mo. Kahit hindi ka magsalita, umaalis nga sa yung utak mo eh. Oh, bakit? Kakamustahin ko lang naman si Aling Idang, Kakamustahin? Yung pangungumusta mo, bati na kamatayan yun eh. Ay, naku. Alam mo, Dok, wala ka talagang kaano-ano sa akin, no? Ako na nga lang yung nagbibigay ng pagkain sa'yo eh. Basta, kakamustahin ko lang naman eh. Sasama ka ba o hindi? Ako na lang bahala ka. Huwag na. Ikaw na lang. Yung isang linggo, kasama ako nadampot ng mga taga-barangay dahil sa ginawa mo dyan eh. Oh, edi ayos. Anong ayos doon? Nadampot nga ako eh. Ano ba kasi talaga nangyari doon sa barangay? Uy, isang gabi ako doon, no? Tapos pinagwalis ako. Oh, tapos? Tapos pinakain ako ng lugaw. Oh, yun naman pala eh. Kita mo na, hindi dahil sa akin, hindi ka nakakain, no? Oh, tama ako, di ba? Ako lang yung nakakapagbigay ng pagkain sa'yo. O tara na, mama ka na sa akin. Sige, kung hindi, sosolohin ko na to. Sige na nga, Tor. Sige na nga. Basta huwag kang malalaglag ha. Isang araw kasi iniwan mo ako eh. Stoy, hindi kita iniwan, no? Magkaiba yung iniwan sa naiwan. Naiwanan ka lang kasi mabagal ka eh. Dapat kasi sabayan mo yung bilis ko. Magpapayat ka. Tara na nga. Ewan ko sa'yo. Utak mo talaga eh, no? Tropa ko si Doc. Doc ang tawag ko sa kanya. Mula sa Dokling, dahil nga medyo duling siya. Siya ang madalas kong kasama sa mga racket sa kalye, pati na rin sa palengke. At ngayong araw, may racket na naman kami sa isang karinderya. Uy, kayo, bilisan nyo naman dyan! Dumadami na yung tao, oh! Dumadalang na naman yung hakbang nyo dyan eh! Para kayong hindi pinag-almusal ng 3 araw, dalian nyo na! Oh, dito, oh! 20 lugaw daw! Oh, ito naman sa kabila kay Mang Ponso! 3 lumpiang sariwa doon! Ay, naku, sa kupad nyo! Yung lumpiang sariwa, hindi na sariwa eh! Ay, naku, kayo talaga! Aling Idang! Alam niyo ba, sangayon talaga ako sa inyo? Yung mga lumpia, hindi na sariwa, oh. Pero ikaw, sariwang-sariwa ka. Oo, ikaw nga yung pinakasariwa sa lahat ng bilis. Rico! Hoy kayo! Tigil-tigilan nyo nga ako! Akala nyo ba nakakalimot ako sa ginawa nyo dito mula nung 1 linggo?
Ano ba nung isang linggo? Nakalimutan ko na po eh. Paalala niyo nga po sa akin. Ano ka mo? Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Ay talaga bang gusto mong ipaalala ko sa'yo yung perwisyon dinulot mo dito sa karinderya ko? Aling Idang naman. Eh, hindi ko nga po kasi matandaan. Aling Idang naman. Ano mo ba? Ay, mabubutas mo yung puwet ng kaldero, oh. Eh, kayo na nga lang, oh, yung makabukada. Abay, talaga bang hindi mo ko tatantanan? Napasara na tong karinderya ko nung isang linggo dahil nga sa kabulastigan ninyo. Kayo kambal tuko kayo talaga. Tapos ngayon, Aling Idang, relax lang. Eh, huwag po kayo magalit. Eh, inhale lang po kayo, ha? Mga 30 minutes. akala nyo ba natutuwa ako sa inyong dalawa? Kayong dalawa talaga? Eh, Aling Idang, huwag ka naman po kasi magalit. Eh, tignan niyo yung baba niyo. Lalong dumadami kapag nagagalit ka eh. Pati yung bilbil niyo, oh, nagmumuraw. Talaga kayong dalawa? Ayaw nyo ako tantanan, ha? Tingnan nga natin kung hindi pa kayo lumayas kapag binuhusan ko kayo nitong kumukulong mantika na to. Dok, takbo na tayo, Dok. Ay, naku kayo talagang dalawa. Nakapagsubi pa talaga kayo ng 3 supot ng ulam. Hay, magsimalig nga kayo dito. Ay, kayo, habulin nyo nga yung 2 tukmol na yon. Dok, dito, bilis. Ay, huwag dyan. Eh, hindi ako makakalusot dyan. Ay, Doktor, nadapa ako. Hintayin mo ako. Hindi po. Mabawa po kayo sa akin. Ganito ang halos araw-araw kong pamumuhay. Para makakain, kailangan kong mangumit. Kung tatanungin niyo ako kung gusto ko yung ginagawa ko, sasabihin ko talaga ng diretso. Gustong-gusto ko ang ginagawa kong pang-uumit. Hindi lang para makakain ng libre at lalong hindi para makapanlamang. Ang pinakagusto ko, yung atensyon ng tao. Yung isinisigaw ang pangalan ko. Yung hinahabol ako. Kung bakit, sa pagpapatuloy ng kwento ko, malalaman nyo rin siguro. Ano, ayos ba, Dok? Mission accomplished tayo. Hasta la vista, baboy. Buisit ka. Halos wala na nga tayo nakain doon sa dinekot natin eh. Nagkanda tapon-tapon na lang din. Tapos ako naman yung nahuli. Kasalanan ko pa ba yun? Eh, sumama ka naman kagad sa racket ko. Ano yun, gusto mo parehas tayo mautas? Saka, ano ka ba? Ligtas naman kita dun ah. Ano? Ano niligtas? Ano nangyari yun? Eh, iniwan mo na naman ako eh. Eh, ako yung pinagbabambo ni Aling Idaw sa ng mga kaurin niyang baboy. Oh, eh di niligtas nga kita. Niligtas kita sa kasalanan kasi ako yung nakagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Maklase ka talaga. Hindi ko lang nga alam kung bakit pa ako sumasama sa'yo eh. Eh kasi ikaw lang talaga yung nakakaget sa akin, no? Ano? Hindi nga kita magets eh. Napakagulo mo talaga. Yun na nga yun eh. Hindi mo ako magets eh. Aminado ka na dun. Saka yun na ako eh. Hindi kagaya nung iba. Kung ano yung tingin sa akin. Kung ano yung tawag sa akin. Kala mo naman kilalang kilala ako. Sila na nga yung nagtakda kung ano ako eh. Eh ikaw, para sa'yo, magulo lang ako, di ba? Yun na yun. Kumayos na kasi yung tatay mo eh. Ano? Ano sabi mo? May binubulong ka dyan? Oh, wala. Hayaan mo na yun. Hoy, Doc. Huwag mong babanggitin ulit yung tatay ko ha. Eh ako nga, hindi ko na nga naaalala yun eh. Walang ibang iniisip yun kundi tropa niya. Yung mga bisyo niya. Hindi ko nga naiisip talaga yun. Sus, hindi ko pa alam eh. Kaya ka ganyan, nagre-rebelde ka eh. Ano? Ano binubulong-bulong mo dyan? Wala, sabi ko ang gwapo mo. Kaso yung amoy mo, amoy kuago. Batok mo, amoy aso. Kilikili mo, amoy panis sa puto. Barumbado talaga ako. Kahit kay Doc, nakaisa-isang nagtitiis sa akin. Magispang ang ugali ko at baka nga wala ng bait na natira sa katawan ko. Pero sa kaloob-looban ko, hiniling ko rin na may gumabay sa akin. May magsabi ng tama at totoo, pati na rin ang dapat. Nang hindi ako binubulyawan, pinagtitripan o sinasaktan. Sana nga may nasandalan ako para hindi puro sarili kong paraan yung sinusunod ko. Uy, ano kayang meron doon? Parang may pinagkakaguluhan na naman sila doon ah. Uy, tignan mo, Toro. Yan yung doon sa gilid ng junk shop. Junk shop yan nila kiray ah. Yung kanal sa gilid. Ala, ang daming dugo doon ah.
Sino kaya nagbanatan doon? Aba, ang daming pulis. Ayos. Tara, sagap tayo. Asus, sagap. Puporma ka lang na naman doon sa nililigawan mong parak eh. Oh, kaysa naman sa'yo. Pinopormahan mo, anak ni Aling Idang. Kamukha na kapatid ni Namulag yun eh. Tara na nga. Ayun. Teka, nasa ba si Annie My Loves? Ayun. Kita ko na. Ganda talaga ni Annie, no? Opo, Chief. Nandito na po kami. Nakurdo na po namin at saka areglado na po. Commander Annie ng puso ko. Ito, honey for you. My love so sweet. Ano ba yan? Honey na naman? Malapit na lang gamin yung katawan ko, kakabigay mo sa akin ng honey na yan eh. At saka, pinitik mo lang yan sa tindahan oh. Tumabi nga kayo dyan, may trabaho pa kami dito eh. Uy, teka lang. Hindi ko naman to pinitik sa tindahan eh. Oo, Annie. Sa convenience store namin pinitik ka. Oo. Sige na, Commander Annie. Tanggapin mo na oh. Matanggal umay lang para hindi ka na mauumay dyan sa... Sige na oh. Oo na, sige na. Akin na nga yan. Oo, sige na, tumabi na kayo dyan. Yun. Wala man lang Sabi ng tabi na eh. Aray ko naman. Ano ba yan? Ay, Dok, ang bango talaga ni Annie, no? Ano ka? Sinalya ka lang eh. Wala yun. Salya yun ng pagmamahal. Ganun talaga kapag nagmamahalan, nagsasakitan. Saktan kita dyan eh. Teka. Ano ba talaga nangyayari doon? Kita mo? Naku ba yun? Hindi. Ketchup lang siguro yan. Siguro may kumain ng fried chicken sa bangketa. Tapos dyan nilagay sa tabi ng kanal yung ketchup. Kaya kumalat dyan. Tatanong ka pa kasi. Buisit. Grabe no. Napakarami talagang dugo dyan. Kayo ho, sino ho bang unang nakakita nito? Kailangan ko lang ho talagang makausap yung unang nakakita eh. Kaninang umaga lang ho ba to? O kagabi pa? Wala ho ba talaga kayong nakita kakaiba dyan? Ay, ako po. Ikaw, may nakita ka ba kagabi? Hindi. Sabi ko ako. Ako yung maganda. Alam mo ikaw, huwag ka nang naglalabas ng bahay. Oh, sino ho ba dito yung nakakita dito kagabi? Naku, si Tisay na naman. GGSS na naman. Ganda-ganda sa sarili eh. Ako nga rin, GGSS na eh. Gigil na gigil, sungal-ngalin siya. Ito naman si Ganda, masyado naman seryoso. May nakita nga ako kagabi, I swear. No lying, just to get there. Magsalita ka na nga kasi. O baka gusto mo gawin Mike tong dulo nitong... Diyos ko naman, huwag mo nga ilabas yung baril mo. Si Boss Madam naman hindi naman mabiro. Alam mo naman takot ako sa mga ganyang baril. Ibang baril yung gusto ko. Charot. Eto na nga. Kagabi kasi, dyan mismo sa bangketa na yan, may nakita akong bata dyan. Hubot-hubot pa nga yung bata eh. Oh, tapos, diretsuhin mo na kasi binibitin mo pa eh. Teka lang naman, masyado ka naman apurado. Siyempre, dapat may pabitin. Cliffhanger ba? Ako, pahingi nga akong hanger dyan. Hahatawin ko lang ng isa tong tukling na to. Si Ma'am naman. Hindi na talaga. Ito na, ayusin ko na. Yun na nga po. Hubot-hubot na nga po yung batang yun. Tapos, lalapitan sana nung tatlong nagdaan lasing. Kaso kitang-kita ko yung bata. Bigla pong lumusot dyan sa butas dyan. Sa mismong kanal na yan. Oo, te. Naging batang kanal siya bigla. Shoot na shoot. Sumuot dyan? Dyan mismo? Ay, hindi. Doon sa basurahan. Para siyang si... ate naman eh. Uulo pa lang ang baril mo. Nanginginig na ako. Ano ba yan? Dok, asinan ko na kaya to si Tisay. Sa bagay, total pamintang durog naman yan eh. Umayos ka na kasi, bakla. Ano ba kasi talaga nangyari? Ito naman, yun na nga. Di lumusot na nga siya dyan sa kanal. Tapos, itong tatlong drunken master, abay sinipat-sipat pa yung kanal. Maya-maya parang pinipilit nilang abutin yung nasa loob niyan. Kaso yung batang lumusot dyan, kasi hindi na lumabas. Namahay na siya dyan. Nag-housing loan siya dyan. Pero ang shocking dito, biglang nagsisigaw yung drunken master. Hysterical siyang ganyan sa gitna. Pagkatapos niya silipin yung kanal,
Habang pinapakalma siya nung kasama niya, yung third drunken master naman yung sumihilip dyan sa isla ng libag. Anong isla libag? Kapag ikaw nilibagan ko talaga dito, kalansay na lang yung matitira sa'yo. Madam naman, to naman. Ganda-ganda, brutal naman. Yun na nga. Halos sumot dyan sa kanal yung kalahating katawan. Tapos, kitang-kita ko para siyang nakita ko na lang nagkakawag siya sa ganon. Basta, yung paa niya biglang gumagalaw eh. Parang hindi niya mahugot yung katawan niya dyan. Tapos unti-unti, nagkakakawag yung binti niya. Parang Little Mermaid ba? Unti-unti na siya napapasok pa loob. Parang hinatak siya pa loob. Oo, ganon tapos the end. Parang ang labo naman ng sinasabi nito ni Tisay. Pampelikula lang yun eh. Siguro si Tisay nga talaga yung lasing kagabi. Teka nga, madedescribe mo ba yung itsura ng mga yon? Yung tatlong lasing, taga dito ba sila? Ay nako, yun nga yung problema. It's dark kagabi. Kasi yung dark ng kilikili ko dati nung hindi pa ako gumagamit Isa, sige. Ay, oo na. Yun na nga, it's dark nga talaga, madilim. Wala kasing ilaw yan eh. Kahit ang gulo mo, sige na nga, salamat na rin. Yung iba po ba dyan? May nakakita ba dito kagabi o kahit kaninang umaga? Lumapit lang po kayo ha. At saka, sino ho talaga yung unang nakakita ng napakaraming dugo dito? Halos wala talagang makasuporta sa kwento ni Tisay. Iba't ibang tao, iba't iba ang salaysay. May nagsasabing may bata lang na pumasok doon sa kanal. May nagsasabi namang wala silang nakitang bata doon. Pero nakita na lang kaninang umaga ang lawa ng dugo malapit dito. Siyempre, laman ng tsismisan at umpukan ng nakakapagtakang pangyayaring yon. Kung ano-ano na ang nagiging haka-haka at kuro-kuro ng mga tao doon. Pero para sa akin, isang malaking palabas ang lahat. Palabas na pwede kong singitan ng sarili kong eksena. Grabe, Tor, no? Saan naman kaya galing yung napakaraming dugo na yun doon? Di kaya mayroong pinatay doon? Ba't hindi na lang nila tignan yung loob noon? Kailangan pa doon ng permiso doon sa kumpanya ng tubig na. Basta. Ang daming cheche-bureche niyan eh. Parang kanal lang eh. Pero, Doc, alam mo, exciting to. Masaya to. Ano? Paano naman naging masaya yan? Baka may kung anong krimen nga dyan eh. Krimen? Hindi. Sige, tinatanong mo kung paano magiging masaya yan, no? Sige, makikita mo. Uy. Parang kumikinang na naman yung mata mo ah. Tigilan mo ah. Sinasabi ko sa'yo. Talagang kabisado mo na ako, no? Talaga? Latsa pa lang ngiti mo eh. Alam ko lang tinutubuan na naman yan ng kabalbalan yung kukote mo. Huwag na. Huwag lang ang dagdagan yung kalokohan. Hirap na si Ate Ani oh. Yon. Ang galing mo talaga. Kapag nagtagumpay ako dito, si Annie My Loves, palagi ko na makikita yun. Naku, wala na. Sana pala hindi ko na lang binanggit. Oh, diyan ka na ah. Pumasok ka na. Maaga pa ako bukas dun sa... dito ka na matulog. May bago akong pelikula dito eh. Pinitikan mo na naman yung hilera ng mga CD na Muslim dun oh. Ay, naku. Sige na nga, tara, pasok na tayo sa inyo. Lagi kong niyayaya si Doc sa bahay ko. Oo, may sarili akong bahay. Pero halos wala itong laman kundi isang higaan, lamesa at kainan. At pati na rin ang patungan ng kung ano-ano. Mag-isa ako sa buhay kahit bata pa ako. Wala akong permanenteng trabaho dahil menor ako. Pero kahit papano, natutustusan ko ang sarili ko. Uy, Doc. Ano ba naman to si Doc? Kumain lang ng chicherya eh, nakatulog na. Uy, Doc! Bukas na nga lang ako manonood ng TV. Bakit? Ba't ka nandito? Tor, kunin mo yung nasa ilalim ng tokador. Sa ilalim yan. Ha? Ito po ba? Akin na. Ito po ba? Akin na. Ba't mo po pinapakailaman to? Ano? Hindi ko po pinapakailaman yan. Aba,
Bakit magkukulang yung bala kung hindi mo pinakailaman? Gagaguhin mo pa ako? Sige na. Basta kapag may nagtanong sa'yo sabihin mo na hindi pa ako bumabalik. Pingi po akong pera. Ano? Ano pera? Bitin po kasi yung racket ngayong linggo Pingi nga pong pera. Yung tubig tsaka kuryente dito. Magkano tong laman ng wallet na to? Mabuti nga binigyan na nga kita Sige na. Kapag may nagtanong kapag ako natunton, makikita mo talaga. Sige na, alis na ako. Huwag kang mag-alala. Pag may patong na sa ulo mo, saka kita ituturo. Nako. Uy, ano ba kayo? Ang ingay nyo Binagsak nyo pa yung pintuan. Sino ba yung... Sino pa ba? Di mabait kong tatay. Sige na, matulog ka na. Lalabas lang ako Kalaban talaga ng batas ang tatay ko. Minsan lang siyang sumusulpot sa lugar namin. Lilitaw lang siya kapag magpapatagon ng mga kargada niya sa bahay. O kaya ng mga kontrabandong pinupuslit niya. Paminsan-minsan nakakahirit ako ng pera dito. Sa pilitan o paangil pa ang bigay. At pagkaalis ng tatay ko, lumabas na lang muna ako para kumain ng lugaw. Hindi naman talaga ako gutom. Gusto ko lang magpahangin at magpalipas. Pabalik na ako noon habang naninigarilyo. Pero hindi ko inaasahan ng makakasabay kong hindi maipaliwanag. Uy, may bata dito Gabing-gabi na. Teka nga. Bata? Bata, gabi na. Mag-uumaga na Anong ginagawa mo dyan? Uy, bata. Ayos Di sumasagot to Isang bata nga ang namataan ko sa isang kanto. Nakaupo lang ito sa dulo ng bangketa. Nakayuko lang, walang kagalaw-galaw. Ilang ulit ko siyang tinawag pero hindi man lang ito lumingon. Hindi ko lang pinapansin dahil medyo naiinis na ako sa bata. Pero may kakaibang pakiramdam habang lumalapit ako dito. Para bang tumataas ang balahibo ko sa batok at dumadampi rin ng kakaibang lamig sa balat ko. Iba lang tumitingin tong batang to Uy! Hoy! Buisit ka, mag-menor ka! Looban to Pipila. Teka. Nasaan na yung batang yun? Nasa bandang gilid na lang ako ng bata. Kinakausap ko pa rin ito pero wala talaga itong imek. Nakatungo pa rin at nakatalong ko lang. Payuko na sana ako noon para sipatin at kalabitin ito. Pero isang pickup ang dumaan ng napakabilis. Lumingalinga pa nga ako sa paligid pero wala na akong makita kundi 2 pusa na lang sa kabilang gilid ng kalsada. At tila mas tumindi ang paninindig ng balahibo ko noon. Pero ayoko namang takutin ang sarili ko. Saan kaya pumunta yung batang yun? Hayaan mo, kapag nakita ko ulit yun, kukunyat ako talaga yun. Isnabin ba naman ako? Ito pang isang to. Daig pa yung baboy. Makahilig Pumasok na nga ako sa bahay at natulog na lang ako. Pero sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ako. Gininaw ako sa malamig na hanging dumadampi sa akin. Narinig ko noon ang marahang ingit ng pinto at doon ako nagbaling ng tingin. May naaaninag akong figura sa labas ng pinto. Hindi ko pa nga gaanong maaninag. Pero nang tuluyang bumukas ang pinto at natanglawan na ng maliit na ilawan ng imahe, doon na ako napabalikwas at napasigaw ng mura. Sa pintuan, isang bata ang nakaharap sa akin. Nakangiti, parang tipikal na batang nakaputing sando at shorts. Pero hindi tipikal sa isang bata ang bahid ng dugo sa bibig, pati na rin sa katawan nito. Wag. Sira ulong to. Uy, Tor! Gising! Tor! Ayaw mo Dok, yung bata. May bata, puro dugo. Puro dugo yung bata. Uy, bukol ka, ano ba yung nagsasabi mo? Nananaginip ka ba? Parang ko hibang dyan alam mo. Hindi, Dok. Sa pinto may bata. Puro dugo. Ano? Ha? Anong bata? Wala naman
Saka nakakandado yung pinto natin. Pambihira naman, Tor. Ano ka ba? Nagdudurog ka na rin ba? Ano? Huwag mo nga ako itulad sa tatay ko. Basta. Kanina may nakita ako eh. Wala naman siguro yun. Sige na, tulog ka na nga lang. Napakalinaw ng itsura ng batang yon. Maputla ang mukha ng batang lalaking yon. Blanko ang mukha, malamlam ang mata. Nakangiti pero malamig. Sa dibdib at mga braso nito, pati na rin sa leeg, hanggang sa bibig, nakasabog ang dugo. Hindi na ako makatulog nun dahil imahe ng bata ang nakikita ko kapag pumipikit ako. Kaya tumambay na lang ako sa panaderya sa kanto na madaling araw nagbubukas. Pogi! Psst, Pogi! Hoy, tigil-tigilan mo nga ako, Tisay. Sungit naman nito. Daig pa yung naglilihi. Bakit kasi nandito ka? Nagpupuyat ka, wala ka namang pinagpupuyatan. Pero gusto mo, ako na lang yung pagpuyatan mo. May tanong ako. Alam mo pinagkaiba nyo ng bangungot? Ay nako, my dear mighty Thor. Thank you for that wonderful question. I believe na ikaw rin at ako, no? Charot. Pero, pwede rin, di ba? Pero para sa kasagutan sa tanong mo, malaki yung pinagkaiba namin ng bangungot, no? Dahil ako, panaginip ako. Yung bangungot yon. Hindi mo gusto yung bangungutin, no? Ganun ba? Ang sagot ko kasi, ang kahibahan mo lang sa bangungot, ikaw nasa totoong buhay. Nakikita ka kahit gising eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Tinanong-tanong mo pa ako, bibisitin mo lang pala ako. Bakit ka nga kasi nakatambay dito sa panaderya namin? 3:00 pa lang ah. O, kung gusto mo, turuan na lang kita magbasa. Tara dali, magbasa tayo. Basa? Masasaktan ka sa akin kapag hindi mo ako tinigilan. Makaalis na nga lang. Oy, teka lang naman, don't go. Ito naman, inaaliw ka lang eh. At saka, huwag ka nga magpakalat-kalat dyan. Kanina lang biglang nagkagulo dun sa, malapit dun sa tiklisan. Kagulo? Bakit naman? Aba, may nakita daw isang ali doon sa bakanting lote. May tao raw na patay daw. Naku, nasilip pa namin kanina kasi syempre, nakiusi kami. Naku po, napakaraming dugo talaga naglalawa. Bah, ano daw nangyari doon? Sino daw yun? Wala daw nakakakilala. Dayo, kaibigang oso ni Mang Juni. Tropa pala ni Juni. Nako, magbabagsak ng score sa kanya yon. Kaso baka natsyempohan ng mga atraso sa kanila. Pero ang sabi mo, malapit baka mo sa tiklisan? Oo, doon sa kanto doon. Teka, doon ko nakita yung bata kanina. Hanggang ngayon nga, may mga polis doon malamang. Merong polis? Oo. Yung mga mata mo na naman. Si Anya na naman yan. Hoy! Tumakbo na nga ako papunta doon sa lugar kung nasaan ang mga pulis. Bagong katatakutan na naman sa barangay ang nangyaring yon sa isang dayo. Nakangiti na nga akong tumakbo papunta sa pinangyarihan. Dahil nga bagong katatakutan na naman sa barangay ang nangyaring yon sa isang dayo. At dahil nga may ganung pangyayari, siguradong si Ani na pulis ang nandun. Pero hindi rin mawala-wala sa isip ko yung batang sinita ko. Lalo pat nangyari ang krimen kung saan ko nakita yung bata. Boss Ani! Boss Ani! Ay, naku. Ito na naman to. Uy, huwag ka nga sumigaw. Ay, sorry. Hindi ko talaga mapigilan yung pagsigaw ng pag-ibig ko sa iyo eh. Naku, bahala ka nga dyan. Ewan ko sa'yo. Ito naman. Dinalang kita ng kape. Ako nagtimpla niyan. Ang seryoso at tensyonadong pakiramdam dun sa lugar na yon ay nauwi na lang sa tawanan at kantsawan. Tigasin kasi si Ani. Pero kitang-kita kong namula siya at napayuko na lang sa kahihiyan dahil din sa kantsaw ng mga kasama niya. Pero wala na siyang nagawa kundi tanggapin yung kape. Alam ko rin namang nakakahiya ako. Pero dahil nga sa katayuan ko sa buhay, alam kong tapang ng loob lang ang meron ako.
Oh, ano daw nangyari doon? Kung kaibigan ni Johnny yun, sigurado tulak yung mga yun. Sigurado yun. Nadali lang ng mga karibal nilang grupo yun. Yung problema, nakita pa ng mga pulis sa bulsa nun yung mga yuyabu saka yung napakaraming pera. Oh, hindi nawala? Hindi kinuha ng mga tumodo sa kanya? Baka naman hindi nakuha lang, tapos nagmamadali lang. Posible. Pero wala pa silang nakakausap na nakakita daw na nangyari eh. Ibig sabihin, walang tao sa paligid. Oh, kung binaril yun, magigising yung mga tao sa mga bahay doon. Yun na nga eh. Kaso, hindi daw binaril eh. Ano? Pero sinaksak ba? Di magkakaingay pa rin yun kahit papaano, di ba? Makakapanlaban pa yun eh. Basta, ang daming dugo. Pero ang pinagtataka ng mga pulis, yung sugat. Parang hindi sinaksak eh. Warak yung katawan. Dibdib hanggang sikmura, nakabuka. Hindi ko naman sinilip dahil nakasilid na. Napaka-brutal naman nun. Sila-silang adik lang yung may mga gawa na ganyan. Oo nga eh. Ewan ko, Dok. Itong barangay natin biglang nagkaganito, no? Yung isang araw lang, di ba, nagkagulo dahil napakaraming dugo doon sa tabi ng isang kanal. Ngayon naman, eto. Oo nga eh. Parang dumadami na yata yung siraulo dito sa atin. Ang iniisip ko niyan, baka mapasok yung garahe natin. Baka basagin yung salamin ng kotse natin. Baka nakawan pa tayo eh. Si Raulo, tagpi-tagpi na nga lang yung bahay natin eh. Garahe ka dyan. Pero buwisit ka pa rin. Saya-saya mo kahit nagkakagulo na. Siyempre. Basta may gulo, sigurado dadating si Commander Ani. Ewan ko sa'yo. Kakapatayo na nga dito eh. Ganun talaga yun, no? Saka kita mo, titindi pa yan. Magugulantang na lang talaga yung mga tao dito. Stoy, huwag mo na ituloy yan ha. Pero bahala ka. Basta huwag mo ko idadamay. Ito naman, siyempre damay ka dito. Hindi pwedeng hindi. Naging abala talaga ang mga pulis sa lugar namin dahil sa mga pangyayaring yon. Siyempre ako naman laging nakaabang. Lagi akong nakabuntot sa kanila. Hindi dahil nag-uusisa ako at walang ibang rason doon kundi si Ani. Panay ang abot ko sa kanya ng kung ano-ano. Tubig, merienda, tsokolate o kahit anong maisip ko. Kitang-kita ko ang busit na siya pero talagang hindi rin siya makatanggi kapag nakakantsawan na ng mga tao. At dahil nga sa mga pangyayari, naging matatakotin ng mga tao sa lugar namin. Ako naman hindi magpapahuli sa kainitan ng mga eksena doon. Nako, yung mga panabong ni Mang Tatay yun ang wala. Sus Mariosep, mas mahal niya pa yung panabong niyang manok na yon kaysa sa asawa niya si Aling Maming. Oo nga eh. Malapit na nga niyang iwan si Aling Maming dahil dun. Tapos nawala pa. Ano ba daw nangyari dun? Yun na nga. Nakarinig daw sila ng ingay yung mga manok. Nagkakagulo daw doon sa kulungan. Lumabas pa nga si Mang Tatay eh. May dala silang shotgun. Oh, shotgun? Dala yung bunganga ni Aling Maming? Sira ulo ka talaga. Hindi, yung ibang shotgun, yun totoo. Yung mas mahal. Kaso wala na siyang inabutan nun. 3 panabong yun nawala eh. Pati yung aso niya nawala. Naku, sayang. Akala ko si Aling Maming yung nawala. Nako, sigurado ako magpapasalamat si Mang Tatay kapag ganun nga yung nangyari. Yung baka nila Kokoy, nagkawalaan din no isang gabi ah. Grabe, parang may kakaiba talaga nangyayari no. Si Tatang Inong naman sabi, baka raw hindi tao yung gumagawa nun. Nako, ano naman yung sabi ng matandang yon? Kapag daw ganyan, posible daw na meron daw aswang. Ay, ewan ko dyan sa manghihilot na yan. Noong isang araw sumasakit yung balakang ko. Nagpahilot ako doon. Sabi ba naman sa akin eh, nakatabig daw ako ng hindi nakikita? Mag-alaw daw ako ng mga pagkain doon sa puno sa likod bahay namin? Samantalang nahulog lang ako sa papag noon. Ako nga, sabi ko lang no isang araw sumasakit yung ulo ko eh. Narinig niya. Sabi ba naman ng paglaruan daw ako? Yung over lang naman yun. Yun talagang manghihilot na yun. Pero, Tor, Tisay, posible namang rin kasi talaga yun eh. Ay, nako. Alam niyo kung bakit minamalas tong lugar natin? Kasi ayaw pa magbago ng mga tao dito eh. Daming chismosa.
Ang daming tulak, ang daming adik. Paano ba naman hindi tayo dadapuan ng mga salot dito? Ay nako, marami pa mangyayari dyan sigurado ko. Lalala pa yan. Hoy, grabe ka naman. Huwag ka nga manakot. Nakakatakot na nga dito eh. Mabilis ngang kumalat na may aswang daw na gumagala sa amin at nambibiktima daw ito. Nagsimula lang yon sa palagay ng isang tao at naging haka-haka hanggang sa kumalat bilang takot ng buong lugar. At ang takot na yan, lalo pa talagang titindi. Ay, Diyos ko. Paano naman nangyari yan? 2 kali yung may mga bahay na dugo sa mga pinto. Pati nga yung vulcanizing shop ni Momon eh. Nagkagulo. Puro dugo din daw yung mga gulong. Ano? Dapat kasi pinalitan na lang nila yung pangalan ng vulcanizing shop nila eh. Ano? Ano namang kinalaman noon? Ang ganda nga eh. Hanging yun, Hermie ba naman yung pangalan? Di ba sakto-sakto? Pero ano kaya nangyayari dito sa atin, no? At ang mga bahid ng dugo na yon, korteng daliri talaga. Ang iba talagang malalaking bahid ang nakikita. Kahit nga ang mga bangketa makikitaan na rin ng mga bakas ng dugo. Umabot pa nga sa puntong pati ang mga simbahan. Naalarma na rin. Sa dulo ng bawat kalye nagdaos ng misa ang kura paroko namin. Binindisyonan ng mga kabahayan. Nagsindi rin ng insenso habang nililibot ng pari ang mga kalye. Matapos naman ng 2 linggo, pumayapa ang barangay. Kumalma ang mga tao, pero ang katahimikang ito ay muling mabubulabog. Ayun! Nasa bubong! Tumalo sa likod bahay! Dalihan nyo! Nakita ko may bakbak! Dalihan nyo! Dali nyo! Nakita ko sa pader! Kumapil na doon! Ayun! Para umakit ulit sa isang bubong! Pumesto kayo! Umanda ka sa akin! Teka! Huwag kayong magpapapatok basta-basta! Oy, sandali lang! Ayun! Nakarating doon sa bahay nila, Kapitana! Naku! Ayun! Nasa bubong! Baka pumasok! Ayun! Mukhang nahulog! Nandun sa gilid! Dali! Aray! Lintik na yan! Nagkamali ako ng tapak ha! Batuhan to! Binagsak ako! Aray! Nandiyan na sila! Nandiyan na sila! Oh, si Raulo ka! Malapit na sila! Dalihan mo! Tatagtari ka naman ngayon! Bilisan mo! Ito na nga! Tara na! Tulungan mo! Sinasabi ko na nga ba eh! Ani! Kamusta? Ano Taas ang kamay! Diretso tayo sa presinto! Ani naman. Teka lang. Papakawalan mo na ako, Ani. Kapag ako inabutan ng mga yan, siguro... Dito! Dito mga kasama! Sige! Turuan natin ang leksyon to Pesito! Tara! Tama na! Ako na to! Sisiguraduhin ko na lang na mananagot tong mga to! Kaya ibaba nyo na yan! Nagagalaiti talaga yung mga tao nang datnan nila kung nakatihaya sa batuhan sa likod ng bahay ng kapitana. Ako ang namataan sa mga kabahayan doon. Ako ang takot na bumulabog sa tahimik na pamamahinga nila. Kung hindi na magitan si Ani at kung hindi siya alagad ng batas, siguradong kinuyog na ako ng mga tao doon dahil talagang gigil na sila sa mga kalokohan ko. Ano sabi mo? Ibig sabihin ginawa mo lang yun para lalong manakot? Ang lakas ng tama mo eh, no? Nagsuot ka pa talaga nitong peking pakpak na to? Ano yan? Trip-trip lang sa'yo yung nangyayari dyan sa atin? Hindi naman trip-trip yan eh. Pero, nananakot lang ako. Pero wala naman akong ginagawa masama eh. Hindi ako nagnakaw. Talagang naglalakad-lakad lang ako sa bubungan para, yun nga, para lang talaga manakot. Pero sige, wala naman kayo makukuha sa akin eh. Wala rin naman nawala, di ba? Wala nga. Pero nagugulo ka pa rin eh. Pwede ka pa rin namang makasuhan nun. Hintayin mo lang. Sigurado ako may aasunto sa'yo. Ani, kapag ganun, di ba, pagtatanggol mo naman ako? Ba't naman kita ipagtatanggol? Kasi di ba sabi mo mahal mo joke lang. To naman nakahawak agad sa baril niya eh. May club not war. Sige na, dali na Ani oh. Palabasin niyo na ako dito. Wala namang kaso eh. Sige na.
naman, umayos ka naman. Talaga bang ganyan yung gusto mo? Yung kabwisitan ka ng lahat? Ayaw mo ba nung mapayapang buhay? Bata pa lang tayo, ganyan ka na eh. Napakagulo mo na. Pati ba yung mga nawawalang hayop, ikaw yun? Oh, bakit? Tinago ko lang naman yun eh. Hindi ko kinuha o binenta. Tinuro ko rin naman sa inyo kung nasaan, di ba? Kahit na. Gumagawa ka pa rin ng gulo. Alam ko naman, Tur, kung bakit ka nagkakaganyan eh. Pero sana naman... Alam mo naman pala eh. Tama na to. Palalabasin mo ba ako dito o hindi? Oo, sa ngayon walang kaso. Kaya makakalabas ka. Pero huwag kang magtatago kasi baka may... Hindi ako magtatago. Pero kapag meron nagre-reklamo, kapag may problema, harapin ko talaga yon. Kung may nagawa akong mali o masama, paninindigan ko talaga. Aakuin ko yon. Hindi ako kagaya ng tatay ko. Sige na, aalis na ako. Teka, siya yung bata. Oh, ano ginagawa mo? Pwede ka nang lumabas ah. Ani? Yung bata, sino yan? Ah, yan. Si Ika yan. Ika raw yung pangalan niya eh. Dinala din dito yan. Nakita yan doon sa gilid ng stage doon sa plaza eh. Ang dungis no? Tapos yan, tingnan mo. May dugo pa nga yung damit niyan kaya dinala talaga dito. Inaalam ko ano nangyari sa kanya. Bakit? Kakilala mo? Paglabas ko nga sa isa pang kwarto ng presinto ay nagulat ako sa batang bumungad sa akin. Ang bata sa panaginip ko. Yung duguan, pati na ang bata sa bangketa noong hating gabi. At ang batang ito na nasa presinto. Iisa lang pala. Kahit madalim nga nun sa bangketa ay naaaninag ko ang gilid ng mukha nito. At ngayon ay nasa harap ko na naman ito. DSWD na daw bahala dyan eh. Baka nga ilagay yan sa shelter kasi walang maiturong magulang. Malamang palabo yan pero dayo lang niya. Sa shelter? Hindi. Pinsan namin yung mga magulang niyan kaso, sa kabilang baryo yun. Ihatid ko na lang ha. Tatawagan ko tapos, hindi. Ihatid ko na lang pala siya. Oy, Tor, totoo ba yan? Baka mamaya kalukuhan na naman yan ha. Sus, bata yan no. Maloko ko pero may konsensya ako. Hindi kagaya ng tatay ko na... Basta, ihatid ko na lang yan ha. Ako na bahala dyan. Sige no. Gusto mo mag-update ako sa'yo kapag naihatid ko na yan. Tapos check mo. O sige na nga, bibigay ko na sa'yo yan. Pero dahil ako yung mayayari, talagang tatanungin kita dyan ha. Ako mismo yung hahanap sa'yo para humingi ng update dyan. Ayos. O sige na, isasabay ko na palabas yan. Hindi ako mabait at hindi rin naman ako maawain. Pero nang makita ko ang malamlam na mata ng batang yon, may naalala ko. Bumalik ako dun sa panahong umalis ang tatay ko para magtago. Matapos nila akong maltratuhin ng kinakasama niya. At halos mapatay pa. Ganun-ganon ang itsura ko noon. Duguan, tulala sa presinto habang dinadaanan lang ng mga pulis. Wala talaga akong plano noon. Kasi nungalingan lang lahat ng sinabi ko kay Ani na ihahatid ko yung bata. Pero naniwala siya sa akin. Sumama naman sa akin yung bata at pareho kaming walang imek. Habang pareho ring tulala. Hanggang sa na siya na nga ang bumasag ng katahimikan. Kuya, sa bahay mo ba tayo pupunta? Oo. Sa bahay ko. Huwag kang papayag na mapunta ka sa shelter ha. Ayoko dun. Binubugbog ako dun eh. Tsaka lagi rin akong gutom dun. Oo. Tama, huwag ka doon. Ay, naku. Ano bang sasabihin ko? Hindi naman ako marunong sa bata eh. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may isa pang matulad sa akin. Bahala na. Bahala na. Nasa likuran ko lang yung bata habang naglalakad kami. Talagang may kung anong sumundot sa puso ko dahil sa batang yon. Hindi naman ako sigurado kung ano ba talaga ang gagawin ko sa kanya. At malamang pa nga, pag nakita nilang kasama ko yung bata, masama na naman ang iisipin ng mga tao. Pero wala na akong pakialam doon. Basta hindi matulad sa akin ang batang yon. Dito tayo. Uy,
Dok, bumili ka ng bigas ha, saka ulam sa karinderya. Pantatlong tao. Oh, Tor, sino yung batang yan? Bakit puro dugo tsaka... Hoy, anong ginawa mo dyan? Isa ka pa eh. Talaga, tingin mo gagawin ko yun? Bilisan mo na. Bumili ka na lang. At saka, ito pang 300 oh. Pumunta ka dun sa ukay. Ihanap mo ng pambahay to ha. Ayusin mo yung sukat niyan. Dahil kung hindi, ikaw yung susukatan ko. Sige na. Oo na. Paliguan mo muna yan ha. Alas eh. Grabe yung amoy ng dugo dito. Hindi ko talaga alam ang sasabihin o itatanong ko sa bata. Kung bakit ko siya kinupkop, hindi ko rin alam. Nung ako kasi ang nasa sitwasyon niya ay wala namang kumausap o nagtanong sa akin. Kaya kahit walang salita, ibinigay ko ang alam kong kailangan niya. Pagkain, damit at masisirungan. Wala naman akong ibang gabay kundi ibigay sa batang yon ang lahat ng hindi ko nakuha nung ako yung nangangailangan. Ba, talog na talog yung bata ah. Ano kaya talaga nangyari sa batang yan? Nga pala, siguro naman nahalata mo na yung mga tao sa paligid natin. Basta isipin lang nila yung gusto nilang isipin. Basta ako, sigurado ako, hindi ko gagawin sa batang yan yung kung anong ginawa ng mga taong yun sa akin. Hindi pwedeng mangyari sa batang yan yung nangyari sa akin noon. Ay, naku. Hindi mo talaga makalimutan yun, no? Di naman kita masisisi. Yung lahat na nangyari sa'yo noon, naging yan yung kung ano ka ngayon eh. Lahat ng katarantaduhan na ginawa sa akin ng tatay ko noon. Pati nung kinakasama niya. Imbis na lapis at papel ang laman ng bag ko. Wala eh. Puro mga illegal na gamot, baril, bala, yun nasa loob noon. Imbis na sa eskwela na ako pumapasok, balik ako ng balik sa mga kliyente ni tatay. Kung saan ko binabagsak yung laman ng bag ko noon. Laki nga ng pakinabang sa akin ng tatay ko dati sa lahat ng mga kawalangyaan niya. Pero kapag nasosobrahan na siya sa batak, alam mo, ako naman yung gagawin niyan laruan. Silang dalawa ng kinakasama niya. Hanggang sa halos mapatay na nila ako. Doon na sila tumakas. Tapos doon ako naiwan mag-isa. Grabe. Kung ako yan, hindi ko alam kung anong unang bibigay eh. Katawan ko ba o yung katinoon ko? Alam mo, Dok, yung katinoan ko nawasak na talaga eh. Kaya ako ganito kagulo. Kaya gusto ko ng atensyon. Atensyon na nakukuha ko sa maling paraan. Ayoko naman kasi talaga ng gulo eh. Siguro gusto ko lang ng eksena na kasali ako. Pero, Dok, alam ko na mali din tong lahat eh. At tong batang to, ayoko sanang matulad sa akin to, Dok. Paglabas ko talaga kanina doon sa presinto, kitang-kita ko yung angulo ng mukha niya eh. Yung dugo sa damit niya. Ako lahat yun eh. Yung pagkatulala niya, yung mga mata niyang walang laman. Ako yun nung naiwan ako dati. Di paano? Aalagaan mo na yan. Hindi nga ako maalam kung paano mag-alaga eh. Dahil hindi ko naman naranasan yun. Basta. Ang susundan ko na lang talaga yung pagbibigay ko lahat ng hindi ko nakuha dati. Iiwas ko siya sa lahat ng mga maling ginagawa ko noon. Basta, bahala na. Hindi ko alam ang gagawin pero bigla akong nag-alaga ng bata. Siguro nga nasisiraan na ako noon dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nagsimba ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtanong ako sa Diyos kung paano ang gagawin ko sa batang yon. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumuha ako. Oh, yun. Dumating din. Gutom na tong alaga mo eh. Hindi naman nagsasalita oh. Uy, hindi naman pala talaga nagsasalita. Dami mong kuda eh. Oh, ito, yahin mo na. Gutom na kami. Yun, Chibog. Makjali to ah. Ba? Meron bang price? At saka chicken. Wow. Stoy, huwag mo nga papakin. Yahin mo muna. Ano ba? Ika. Naligo ka na ba? Ito, bumili pa ako ng damit para mas marami ka masuot. Pero kakain muna tayo ha. Mamaya mo na ito isukat. O sige po, pagkakain po, maliligo na po ako. Salamat po ah. Sige. Umupo ka na doon para makakain na.
Sige na. Nung marinig ko talaga yung salitang salamat mula sa bata, parang kinurot ang puso ko. Pag napapatitig nga ako dun sa batang yon, gustong gusto kong itanong kung ano ang nangyari dito. Kung ano ang nararamdaman nito at kung kumusta ito. Pero hindi ko talaga alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ko alam gawin ang bagay na hindi ko naman naranasan noon. Kahit dapat para sa akin yon. Uy, Doc. Doon ka sa higa, sa tabi ng lamesa. Wala ngayon si Ikan na dyan. Ako na sa tabi ng pinto. Aba, ayos ah. So, sige, doon na nga lang ako matutulog sa atelier ni... Ang arte naman nito. Doon ka na. Ika. Sige na, mahiga ka na dyan. Ito yung kumot oh, sa kaunan. Nakaligo ka na, no? Opo. Pero baka hindi pa po ako makatulog eh. Oo, hindi naman pala siya makakatulog pa eh. Ako muna dyan. Pagkagising ko siya naman. Shifting ba? Isa. Sabi ko nga, siya na lang dyan eh. Ika, mag-aalas 12 na, hindi ka pa inaantok? Pero sige, basta mahiga ka lang dyan ha. Aantokin ka rin mamaya. Naaaligaga pa rin talaga ako kapag kinakausap ko yung bata at kapag sinasabi ko dito ang mga dapat gawin. Naiilang siguro ako na may inaalagaan ako dahil hindi naman ako nakaranas ng ganon. Hindi ko tuloy alam kung tama ba yung ginagawa ko, yung binibigay ko at yung mga sinasabi ko sa bata. Pero kapag ngumingiti ito habang nagpapasalamat, unti-unti akong napapanatag. Lumipas ang halos 1 buwan na wala naman akong ibang inatupag, kundi ang rumakit para maibigay ang lahat ng kailangan ng bata. Minsan nga pinapasyal ko siya sa parke. Dinadala ko rin siya sa simbahan. Uy, ayos lang kaya yung ginagawa mo? Yan nga din yung tanong ko eh. Sino ba magsasabi sa atin kung ayos lang to? Pinapansin ko kasi sa'yo, mula nang dalhin mo yung batang yan, nananahimik ka na rin eh. Hindi ka na naghahakot ng gulo. Ganun ba? Oo nga no. Wala nang happenings no? Congrats sa'yo dahil nagbago ka na yata. Manahimik ka nga. Ako pa rin si Thor na sa gano'n no? Siga na maangas. Diyan ka na nga lang. Nasa ba si Ika? Magsisimba pa kami nun eh. Ano yan? Siga na nakapolo tapos magsisimba pa ngayon? O sige, sabi mo eh. Lumabas si Ika. Makikipaglaro lang daw. Ano? Wala naman ako alam na kaibigan nun ah. Bakit mo naman pinayagan? Sige na nga lang. Hahanapin ko na nga lang. Baka gusto mo rin magsimba. Sumama ka sa amin oh. Baka gusto mong umusok ako doon. Nagtaka ako sa sinabi na nakikipaglaro daw si Isa. Wala naman kasing gustong makipaglaro dito. Lagi siyang tinutukso dahil maputla nga ang balat niya. Gupit lalaki rin ang buhok niya at lagi rin siyang nakamahabang manggas. Yung mahahabang manggas na yun kasi lagi ang hinihingi niya sa aking damit. Hindi naman ako nagtanong kung bakit. At 8:00 na nun, hindi ko pa rin nahanap si Ika. Oh, nasaan yung alaga mo? Wala pa nga eh. Hindi pa rin pala umuwi dyan. May nakita ka ba? Wala rin, di ba? Ay, nako. Gutom na ako. Makakain nga muna. Nanginginig na talaga yung katawan ko noon sa sobrang gutom kaya naman kumain muna ako. Pagkatapos ay itutuloy ko yung paghahanap kay Ika. Yun yung plano ko, pero iba ang nangyari. Humilata lang ako noon dahil pinag-iisipan ko kung saan ko posibleng mahanap si Ika. Pero nakatulog na pala ako. Buisit. Wala pa rin si Ika. Dok? Hoy, Dok! Uy, ano ba? Ingay mo, gabi na. Walang nga, ba't di mo ako ginising? Wala pa rin ba si Ika? Huh? Ewan ko. Pambihira na yan. Teka nga. Ano to? Uy, ano ba? Kalalaki mong ano yan? Bakit may padyo sa ilalim ng higaan?
Walang yata. Meron multo. Hindi. Teka, pato ni Ike. Ika? Ika? Sigurado ka ba? Baka mamaya. Pero oo nga no. Ganyan kalit yung paa nun eh. Bakit naman nandiyan yun? Ewan ko. Ika? Ika, lumabas ka na dyan. Ika? Ayoko po, kuya. Ano? Malikabok dyan eh. Baka mamaya may daga pa dyan. Sige na. Teka ha. Bubuksan ko na to sa pen ha. Ayaw mo ha. Sige. Ika! Wala, Tor. Hindi yata si Ika yan. Bakit puro dugo? Nangiyangat ko nga ang hanggang sahig na sapin ng papag na hinihigaan ni Ika ay tumambad sa amin ang bata. At talagang dugo ang duguan ito. Siyempre gulat na gulat kami ni Doc noon. Parang multo si Ika sa mga pelikula. Pero ang takot ko biglang napalitan ng pangamba sa sinapit ng bata. Kaya sinuri ko agad ang katawan nito. Wala naman akong kahit anong ibang nakita. At wala rin naman itong galos. Wala naman, Doc. Wala naman kahit anong galos eh. Hindi kayo nagsukayan ng dugo. Kasi pati bibig ko, puno-puno ng dugo. Kadiri, tanungin mo lang alam din. Ika, ano nangyari sa'yo? Meron ba masakit sa'yo? O baka naman sumuka ka? Ano ba talaga nangyari? Kuya, hindi ko po alam eh. Ewan ko po talaga. Hindi ko rin talaga alam kung paano aalamin ang totoong nangyari sa bata. Hindi ko naman gawain yon pero nagulat na lang din ako na nayakap ko na lang si Ika. Pinapaligo ko ito at pinagbihis ko ng damit. Kahit natatakot at nag-aalala ko sa kung ano ang nangyari sa kanya. Kumalma ang loob ko nang ngumiti na ito sa akin pagkabihis nito. Paghiga ng bata, narinig ko pa itong muling humikbi. Pero hindi ko na alam ang gagawin hanggang sa nakatulugan ko na lang din yon. Grabe naman si Aling Edam. Napakaraming pinabuhat sa atin tapos binarat pa tayo. Mo na yun. Siguro gumaganti lang sa atin yun dahil sa mga pinagagawa ko dati sa kanya. Di ba nilalagyan ko ng buti kayo ipis yung paninda nun para makalibre tayo? Wow, talaga? Hayaan ko na? Tsaka, bait mo ngayon. Kaso hindi bagay sa'yo eh. Pero ano kaya talaga nangyari doon kay Ika, no? Nakatalugan na natin kagabi. Oo nga eh. Iniisip ko meron nang walang ya doon. Kaso wala namang kagalos-galos. Parang hindi naman nasuka. Hindi rin naman daw niya alam. Pero, Tor, wala namang kinalaman to. Pero mabanggit ko na lang din. Alam mo, minsan kapag nagigising ako ng madaling araw, nakikita ko yun si Ika eh. Gising din. Nakaupo lang, nakatitig sa bintana. Oh, ano naman? Siguro naalimpungatan, nagpapaantok. Ganun naman yata yung mga bata minsan, di ba? Ganyan nga rin yung naisip ko nung una. Baka nga ako nananaginip lang din kasi nagsasalita din eh. Bumubulong lang, ganun. Baka nga nananaginip lang naman talaga. Ba't nagsisigawan yung mga tao doon? Sila ka. May dalang. Mga tao ba yan? Mga nakabalot dyan sa kumot ah. Tatlong tao yan ah. Tara. Puro dugo kahit yung pinambalot ah. Ano yun? Sinalvage? Tabi kayo. Tabi, nakaharang kayo eh. Sus, gusto mo lang makapwesto eh. Edi yan. Ayan oh. Aray, makatulak ka ha. Kiss kita dyan eh. Ano daw yan? Nakita dyan sa likod ng palengke sa bandang ilog. Yung papunta doon sa inyo. Mga tulak daw yan eh. Sabado nights na naman kasi kagabi. Kaya nagkita-kita na naman doon. Tapos kaninang umaga yan. Yan ay natagpuan nila. Nakasiksik doon sa ilalim ng bahay nila Pudong. Maghihilamos yung asawa ni Pudong tapos may nasipat daw na tao sa butos ng lababo. Ayun, na makita yung tatlong bibe, yung tatlong adik. Butas yung mga katawan, labas yung mga bituka tapos wala daw laman loob. Bah, ang tindi naman nun. Sila na lang din yan eh. Siguro kapag nakabatak na, nadidemonyo na.
Yung isang dayo nga nakapatay doon sa atiklisan eh. Parang ganyan din yung nangyari. Tapos hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong nangyari. Grabe. Alala oh. Tumutulo pa yung dugo. Nagkalat na naman ng mga pulis sa lugar. Natakot na naman ang mga tao. 6:00 pa lang ng gabi, halos wala ka nang makikita sa kalye. Takot na takot yung mga tao pero ang takot na yon, blanko lang. Hindi alam kung sino o ano ang dapat katakutan. Oh, Tor. Ano nangyayari sa mukha ni Ika? Oo nga eh. Itim-itim mo. Balahibo? Saka, bakit parang balat ba yan? Bakit naman bigla nagkaroon yan? Hindi ko nga po alam eh. Pagising ko po, naramdaman ko na lang po na ganyan na po. Napupunta nga po sa bibig ko yung iba eh. Ano? Ba't kaya nagkaganyan? Sige, Ika. Ayusin natin yan, ha? Hindi lang pala mukha ni Ika ang biglang tinubuan ng balahibo at parang balat. Pati ang braso at bandang katawan nito, nagkaroon na din. Ginupit at inahit namin ang mga balahibo pero kinabukasan, bumalik din ito. Hanggang sa umabot sa puntong umaumaga ko nang inaahita ng balahibo si Ika. Minsan nga siya na mismo ang nag-aayos ng mga balahibo. Pero yung marka na parang balat, hindi talaga namin masolusyonan. Uy, ayoko na sana sabihin sa ito eh. Kaso nakakainis yung mga kapitbahay natin. Bakit? Meron ba sinasabi tungkol kay Ika? Ano naman pinagsasabi ng mga chismosang yan? Si Ika daw, anak daw nung kapre si Ika. Yung iba naman sabi, tiyanak daw. Si Aling Hilda naman na manghuhula, anak daw na aswang yung bata na yan. Peste talaga yung mga yan. Wala talagang lumalabas na matino sa bungangan ng mga yan no? Mamaya, paglabas ko doon, sabihin nila sa mukha ko yan. Naku, wag na. Kasi sabi daw nung ibang tricycle driver doon, narinig ko lang yung batang yan, ano daw eh. Parang pinagsasamantala mo daw. Ano? Talaga sirao yung mga yun teka lang, magluto ka dyan. Lalabas lang ako. Babasagi ko lang yung mga mukha ng mga yun. Ano pala, hindi ko na lang sinabi. Ang tanga mo, Dok. Ang tanga mo. Sinugod ko talaga yung mga kapitbahay na yon. Yung ilang buwan kong pagiging kalmado, sumabog at ibinuhos ko talaga sa kanila. Halos gibain ko yung bahay ng mga nanira kay Ika. Yung mga nagpakalat na sinasaktan ko daw siya, nabasag ko talaga yung muka. Meron pa kang na ospital. At dahil doon, bagsak na naman ako sa kalaboso. Dapat kasi hindi mo na pinatulan yun eh. Tama lang yun, no? Wawa na nga yung bata kung ano pa yung sinasabi nila. Isipin mo kung makarating yun sa bata. Babaon yun sa pagkatao niya Dadalayin niya yun habang buhay. Tor, alam ko naman na ayaw mong matulad sa'yo yung bata pero mali yung paraan mo eh. At saka, nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo naman pala hinatid yun sa guardian niya. Mukhang inarbor mo na nga lang eh. Kaya, pasensya ka na talaga, Tor. Hindi ko naman gustong gawin to. Alam mo yan. Oo na. Alam ko na mali ako. Makakaalis ka na. Sanay naman ako Kapag may mali ako, hinahako ko talaga yun. Tapos pinapanagutan ko. At ngayon nakagawa ko na mali para magawa ko ng tama yung bata. Tatanggapin ko yun. Pero si Ika, baka naman pwedeng pakitignan ani Nagmamakaawa rin ako sa'yo na huwag niyong siyang ilagay sa shelter. May kakaibang kondisyon yung batang yun. Magiging kawawa yun. Sige na, Ani. Sige na, umalis ka na, Ani. Sa dami talaga ng nasira ko at sa dami ng napa-ospital ko ay siguradong magtatagal ako sa kulungan. Pero wala akong pakialam sa kalagayan ko. Si Ika lang ang inaalala ko. At yung pag-aalala ko, tama pala. Pre, mula nang makulong ka, meron ng kakaibang nangyayari. Ngayon ko lang sinabi sa'yo kasi... Alam ba, Dok? Sabihin mo na nga. Kamusta kayo ni Ika doon? Kamusta si Ika? Ewan ko Yung mga napa-hospital mo, nakalabas na. Kaso,
Sunod-sunod silang namamatay. Inarma siguro yung mga yon. Hindi lang basta ganun eh. Lahat sila warak yung dibdib. Puro dinukutan yung puso. Ano? Puro ganun na yung patayin sa atin ah. Uy, si Ika ha. Bantayan mo mabuti. Kapag yan na talaga isasabit kita dun sa... yun na nga Tor eh. Si Ika kasi. Ano? Ano ba nangyari kay Ika? Teka lang naman. Tanda mo ba yung nakita natin si Ika na puro dugo? Siyempre. Naulit ba? Papatayin ko talaga yung tumarantado kay... Hindi Tor. Hindi ganun. Walang umano sa kanya. Puro siya dugo eh. Tapos kapag tinanong ko, wala siyang alam. Puro ganun. Tor, nagkakaganon kasi si Ika. Pagkatapos madagpuan yung mga katawan ng mga parang kinatay eh. Puro dugo si Ika eh. Tapos may mga taong kinakatay. Tor, hindi kaya natatakot na rin ako eh. Teka. Huwag mo na ituloy. Hinaan mo lang yung boses mo. Huwag ka matakot. Kailangan na ako ni Ika. Kailangan kong tulungan yung batang yon. Ano mang meron sa kanya. Sino man siya at ano man siya. Hindi niya kasalanan yon. Bata lang yun na kagaya ko dati. Ngayon, kailangan may gawin ako. Ano? Alam ko na yung nasa isip mo, Tor. Huwag na, Tor. Alam mo rin naman na hindi ko pwedeng pigilan yun eh. Pero sundin mo muna yung sasabihin ko sa'yo ha. Ipaliwanag mo rin kay Ika. Utos ko kamo yon. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo rin na malapit na ako makalabas ha. Buong gabi talaga akong nag-iisip kung paano ako tatakas noon. Kasabay nun, parang pinabagyo rin ang utak ko sa mga sinabi ni Doc. Si Ika, alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko na lang tinatanong sa kanya dahil alam kong wala rin talaga siyang alam tungkol dito. Nakatulog na lang ako sa lahat ng bumabagabag sa akin. Pero sa pagkakahimbing ko, tila ba hinabol ako ng ikinakabagabag ko. Bakit? Nasaan ako? Bakit wala ako sa... Ano yun? Sino yung nakakadena? Hayaan mo na ako. Iwan mo na ako dito. Ika? Bakit ka nakakadena? Bakit puro dugo ka? Bakit puro dugo ka na naman, Ika? Iwan mo na ako, kuya. Hayaan mo na lang ako dito. Huwag mo kagatin yung sarili mo. Huwag, Ika! Kesa naman sila yung masaktan ko. Ako na lang, kuya. Kesa sila, ako na lang. Gulantang akong nagising sa panaginip ko. Pero para bang naunawaan ko doon ang pinagdadaanan ni Ika. Para hindi siya makasakit ng iba ay sarili na lang nito ang kinakain niya. Alam ko panaginip lang yon, pero ipinagpalagay kong yun na mismo ang sitwasyon niya. Yari. Lagot ako nito. Yari ako. Sino naman kaya yung... Doc? Doc, buksan mo ako, Doc. Bilis! Oh, Tor! Uy, ano ginawa mo? Huwag kang maingay. Tumakas ako. Masisira yung ulo ko dun kakaisip kay... Siga, nasaan? Yun na nga, Tor. Tor, yung tatay mo dumating tapos kinuha si Ika. Ano? Ano daw gagawin ni tatay doon? Ewan, basta sabi lang ng tatay mo, malaking pera daw eh. Basta ganun. Ano? Buisit, nalita ka na. Sige, tawagan mo si Annie. Sabihin mo, wag na pala. Teka, saan ka pumunta? Di susundan ko yung tatay ko. Ikaw mo ako ng bakal kinalito ah. Dagdagan ka mo yung bala. Triple ka mo yung babayad ko sa kanya. Magkita tayo doon sa Riles. Bilisan mo! Wala akong inaksayang oras. Kahit alam kong pinaghahanap na ako ng mga pulis ay nagmadali akong tumungo sa pinaglulunggaan ni tatay. Naikuha nga ako ni Doc ng armas sa mga katropa namin. Para talagang puputok ang dibdib ko sa kaba noon. Delikado ang lagay ko pero mas nanganganib si Ika. Narating ko yung baryong pinaglulunggaan ni tatay. At sa dinatnan ko doon, talagang nawindang ako.
Ano to? Anong nangyari dito? Bakit ang daming patay? Ba't ganito? Nasaan si tatay? Wala si Ika dito. Hindi na ako nakiusisa pa dahil hindi rin naman ako pwedeng malantad sa maraming tao. Lalo na nga sa mga pulis. Nagtatakbo na ako palayo dala ang kahilahilakbot na kalagayan ng mga nakahandusay na tropa ng tatay ko. Lahat sila kung hindi butas ang tiyan, warak ang dibdib. Nagkalat sa lugar ang mga supot ng ipinagbabawal na gamot, pati na rin mga barel at pera. Ano nangyari? Nasaan na? Wala doon si Ika. Pero napakaraming patay doon. Lahat daig pa yung kinatay. Ano nga nangyari doon? Pero wala ka mo si Ika doon. Tor, hindi kaya Si Ika, baka siya yung Hindi ko alam, Dok. Pero una sa lahat, kailangan ko siya mahanap. Baka kung anong mangyari doon eh. Naku, puro halang pa naman yung bitukan ng mga tao doon sa lugar ng tatay ko. Dok, may nakatok ko. Sige, ako lang bahala doon. Doon ka na dumaan. Doon ka sa bintana. Sige na, itago mo yung kargada mo. May mga pulis ngang dumating at pinasok at hinalughog nila yung bahay. Pero sapat ang pagpapatagal na ginawa ni Doc para makalayo pa ako. Ilang linggo pa akong nagtago at habang nagtatago ako sa kamay ng batas, hinahanap ko si Ika. Pero kahit saan talagang lupalop, wala akong makita. Ito yung mga damit mo. Ayan, pati dilata meron dyan ha. Anak ka naman ng pating talaga, Tor. Pati tuloy ako iniipit ng mga parak. Dok, baka mamaya nasundan ka ha. Siyempre hindi. Pero, Tor, si Ani, nakukonsensya na ako. Halos magmakaawa na sa akin yun eh. Pasensya ka na, Dok. Talagang kailangan kong gawin to eh. Buti pa siguro, pumunta ka muna sa probinsya nyo. Etong pera oh. Ano? Ano ka, Hilo? Hindi kita iiwan, no? Dapat may mata ka dun sa atin, lalo na sa mga pulis. Nga pala, may lumitaw na misis doon. Naghahanap kay Ika. Nanay daw ni Ika yun. Kaso dahil sira uli yung mga tao doon sa atin, ang sabi sa nanay, tinangay mo raw yung bata. Nawala raw kasi si Ika kasunod mo eh. Talagang hindi talaga maasahan yung mga tao doon sa atin, no? Di bago asunto na naman sa akin yun. Tapos lalo lumakas yung ugong na aswang daw si Ika. Kasi sabi nung matatanda doon, yung babae naghahanap kay Ika. Yung nanay daw, aswang daw yung angkan nun eh, doon sa kabilang baryo. Sabi pa nga nung iba, hindi naman daw aswang yun pero naanangkan daw ng kapre. Ano? Dami talagang kabalbalan na naman na iniimbento ng mga tao dyan. Labo nila. Pero mabigat ngayon, lalo na ako nadidiin. Tapos hindi ko pa rin mahanap si Ika. Tama ka, Tor. Tapos lumiit pa yung mundo mo. Pinatungan pa nila kapitan yung ulo mo. 100,000 daw eh. Tor, alam mo marami na ako magagawa sa 100,000 eh. Makakapagbagong buhay na tayo nun. Ano? Si Raulo? Bagong buhay? Ako nga yung hinahanap eh, tapos isusuko mo ako? Mabuti na nga lang hindi ako sinukuan ni Doc. Siya ang nagdala sa akin ng damit at pagkain. Halos 1 taon na rin akong nagtatago at si Ika hindi ko pa rin talaga mahanap. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang lumutang sa sitwasyong mas komplikado pa kaysa sa dati. Uy, sigurado ka? Baka makita ka ng mga parak ha? Mag-iingat ako. Ang mahalaga si Ika. Ano ba talaga nangyari? Yun nga. Bigla na naman nagkagulo kasi may umaaligid daw sa mga bahay-bahay eh. Ilang gabi na yun. Doon yun sa magpipinsang buntis. Hanggang sa yung 2 buntis, nakita na lang na nakahandusay sa bangketa. Naku, warak yun tiyan. Wala na yung dinadala. Tapos si Ika naman biglang namataan ng mga tao. Nakaupo lang din sa bangketa yun eh, sa kabila ng mga bangkay. Tulala. Tapos yun na. Pinalibutan si Ika. Dinala nila sa barangay. Pero kanina pumunta ako doon. Tapos wala daw si Ika eh. Kinuha daw ng nanay. Pero duda talaga ako, Tor.
Malamang yung kinuha ng mga kamag-anak ng buntis na namatay. Talagang naloko na. Hindi nila bubuhayin yung bata. Tara na, bilis. Sinundo nga ako ni Doc sa pinagtataguan ko. Agad akong nakabalik sa baryo namin. Ginalugad ko talaga yung baryo pero wala naman dun si Ika. At dahil nga desperado ako para sa kaligtasan ni Ika, nakagawa na naman ako ng bagay na lalo kong ikalulubog. Uy, anong ginawa mo? Pinatay mo? Ano? Hindi no. Tinakot ko lang. Malastik ka talaga. Hindi ka na talaga makakaahon sa kaso na yon. Wala na akong pakialam, Doc. Si Ika, pinapakuha pa nila si Ika sa tatay ko. Hindi nila kayang patayin yung bata. Kaya inupahan nila si tatay ko para i-dispatch siya si Ika. Nung nawala si Ika, ganun din pala yung gagawin ni tatay. Kaso nadisgrasya nga yung grupo niya. Ngayon, nakay tatay naman si Ika. At sa galit nun, hindi magiging madali yung kabatayan ni Ika. Tinakot ko yung isa sa kaanak ng mga namatay na buntis. Umamin ito na ipinadukot si Ika kay tatay. Si tatay kasi bukod sa kilala itong tulak ay magnanakaw at hold-upper pa. Hitman din ito sa panahon ng eleksyon. At ngayon nga, si Ika ang itutumba nito. Pero sa takbo ng utak ng tatay ko, pagkakaperahan pa nito si Ika bago tuluyang tapusin. O baka nga mas malala pa ang gawin nito, lalo na't babae si Ika. Sabi sa inyo may babalik ko din tong batang halimaw na to. Tiba-tiba tayo dito. Kaya hindi ko to pwede pakawalan O siya, sasabihin ko sa mga umupo sa atin na totas na yung bata. Tapos kapag naibigay na yung bayad, ipaparenta natin tong mga batang to sa perya. Tama. Teka, masyadong payat yung kitaan sa perya lang Sige, ilako natin to sa mga negosyanteng mahilig sa mga kakaiba. Sigurado malaki yung pera dito. Pero bago yon, pwede naman natin... Hoy, ako'y nakapulit sa batang yan. Kaya ako dapat yung makinabang dyan. Aba! Hoy! Hayop rin yung pangamoy mo, ano? Puganti ka pa sa lagay na yan? Tama na yung bulahan. Yung batang yan, sa akin yan. At kung may problema ka doon, Sino ka ba sa akala mo? Susulpot ka dito tapos iritan mo ako? Ano ka, si Raulo? Hoy! Huwag mo sabihing anak kita. Ni wala kang ang pakinabang Kaya madali pa sa akin kung wawa sa akin lang kita. Ano yan? Ano ito ba? Nakadali lang yung batang yun Nasa yan? Ika, umalis ka na, Ika. Hoy! Ano ba pinagagawa nyo? Bata nakangapos, nakawala sa inyo! Hanapin niyo yan! Ha? Ano yan? Sino yan? Halimaw! Humanda kayong lahat! Lumipad! Bananan nyo! Bananan nyo! Pagsigalan kayo! Dadalihan nyo! Ayun na! Ayun na! Napakabilis talaga ng mga pangyayari. Naglaho si Ika at sunod ang mga bugso ng hangin. Sunod din may kalabog sa bubong. Sinundan na ng nakakakilabot na angil na noon ko lang narinig. At paglingon ng lahat sa isang sulok. Isang kahindik-hindik na anyo ng babae ang nakatitig. Pula ang mga mata nito. Kulubot at nangingitim ang balat. Nakaumang ang mga pangil at mahahaba nitong kuko. Bigla itong naglaho. Rumatrat na ang mga kasama ni tatay pero mas nangibabaw ang biglang hiyawan ng mga lalaking nandun. At maya-maya pa, ang daing ni tatay ang nangibabaw. Si tatay, nahuli. Hawak siya ng aswang. Wala na siyang kawala dito. Magdusa ka! Isa kang sakim! Huwag! Mabawa ka! Mabawa ka! Tinukod niya yung puso ni tatay. Kuya! Kuya, umalis ka na dito! Tumayo ka na, bilisan mo! Hindi, Ika. Sasama ka sa akin. Halika, parehas tayo alis dito. Ika anak! Ika anak, halika na dito! Halika na dito kay nanay! Sige na anak!
Hindi! Ayoko na! Hindi! Ayoko na yan! Sige na, Ika, anak. Huwag ka nang magmatigas. Ito na, anak ko. Para sa'yo to, halika na. Kakainin natin to. Hindi! Ayoko! Ayoko na! Hindi na ako kakain ng laman ng tao! Hindi! Nanay to ni Ika. Pero pinapakain si Ika ng laman ng tao. Hindi. Mali to. Mali to. Sige na, anak. Sige na. Masarap to. Langhapin mo, tawakan mo. Tikman mo. Ika, sige na. Kainin mo na to para kay nanay. Sige na. Sige na, lumapit ka na dito. Lumapit ka na kay nanay, Ika. Ayoko! Tigilan mo na ako! Umalis ka na dito! Matigas pala yung ulo mo, ha? O sige, kung hindi mo kakainin to, kung hindi mo susundin ang nanay mo, lalamunin ko ang puso ng mga taong to! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi! Huwag! Pakawalan mo siya! Mabait siya! Dapat kasi sundin mo ang nanay mo! Kung hindi, kakainin ni nanay ang puso ng lalaking to! Ika! Huwag mo siya susundin! Hayaan mo lang ako! Umalis ka na! Huwag mo siya susundin, Ika! Pakawalan mo siya, nanay! Pakawalan mo! Oo na! Oo, sige! Gagawin ko na to, sige! Ika! Ika! Huwag! Basta susunod ka lang, hindi magagalit si nanay. Yan! Ganyan! Sige, lumapit ka sa akin, anak. Masdan mo to sariwang puso. Masdan mo ang buhay na kulay. Sige, hawakan mo. Sige, anak. Napakawalang yan yun talaga mga magulang! Akala mo ba mamamatay ako sa baril? Humanda ka! Sinabahin ka, nay! Ika! Hindi! Huwag! Ika, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi nila pwede idikta kung ano tayo. Ika, ako naman bahala sa'yo. Halika na, umalis na tayo. Kitang-kita ko kung paano humaba ang mga kuko ni Ika. At yung pagbaon at pagtagos nito sa dibdib hanggang sa likuran ng nanay nito. Kitang-kita ko rin ang pandidiri ni Ika sa tumutulong dugo sa kamay niya. Binaba ko yung kamay ni Ika. Niyakap ko siya habang pinipilit kong punasan ng damit ko ang dugo sa kamay nito. Kidnapping at serious illegal detention yung kaso mo dito, Tor. Dahil yun sa kinupkup mo yung bata. Hindi ko na nga alam kung sino yung nagdiin sa iyo eh. Pero kahit nagbigay ng malinaw na salay sa iyong bata, tagilid ka talaga dito. Napakabigat na nun. Tapos tumakas ka pa. Tor, alam ko namang ginawa mo lahat yun para sa bata. Oh, ba't ka naiyak? Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Paninindigan ko talaga yung ginawa ko. Ano ka ba naman kasi, Tor? Bakit ba parang wala lang ang lahat sa'yo? Ako naman to na parang ewan na inaalala ka ng husto. Kakainis ka talaga eh. Inaalala mo rin pala ako? Bah, mukhang may effect pala yung pangungulit ko sa'yo ah. Alam mo naman na bata pa tayo, napapansin na kita, di ba? Kaso Tor, mahirap kasi yung ganyan ka eh. Tapos, basta alam mo na yun. Naunawa ako, Ani. Puro ko trouble eh, kaya mahirap talaga. Pero hindi ko naman talaga ginusto lahat ng to eh. Saan ba ako pupulot ng tama o mali? Tapos yung kinamulatan ko, wala naman tinitimbang na tama at mali. Pero huwag ka mag-alala. Sisimulan ko nang ayusin to. Pero sa ngayon, kailangan mo muna akong kalimutan. Sana lang, sa oras na naayos ko na yung sarili ko, nandiyan ka pa. Pero hindi ko sinasabi sa'yo na maghintay ka sa akin. Sige na, iwan mo na ako. Ako nang bahala dito. Pero teka nga pala. Si Ika, hindi ko na ba siya pwede talagang makita? Tor, nagpataw ng restraining order yung korte. Edi hindi ko na siya makikita kahit kailan. Sana lang. Pero sige, naiintindihan ko na. Talagang napaka-espesyal sa puso mo ng batang yun, no? Alam ko naman kung bakit eh. Kasi di ba malaki yung pagkakatulad yung dalawa?
Pareho kayo nagkaroon ng magulang na hindi kayo inaruga at minahal. Kaya pareho kayong nagkamalay na walang nagpapahalaga sa inyo. Pareho kayong may mga pagkakataong hinubog ng panghuhusga ng iba. Pareho kayong nabuhay sa sitwasyong hindi nyo naman pinili. Pero alam mo, Tor, hindi pa naman tapos ang kwento ng mga buhay nyo eh. Alam ko yan, Nani. Salamat Pero simula ngayon, ayoko na sanang dadalawin mo pa ako dito. Pati si Doc pakisabi, wag na siya pupunta dito. Gusto mo talaga kalimutan ko ang lahat? O sige, ikaw ang bahala. Habang palayo si Ani sa rehas ay gusto ko talagang humagulhol. Humingi ng tulong para makalabas. Makita ulit si Doc, lalo na si Ika. Gusto kong sabihin sa kanya na sana wag niya akong kalimutan. At sa pagbabalik ko, nandyan pa rin sana siya. Pero wala na talaga akong nasabi. Nilamon ako ng anino ng mga nagawa ko. At akala ko tapos na ang kwento ko sa baryong yon. Pero hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Tulong! Tulungan niyo po ako! Wag po! Maawa po kayo sa akin! Mali ito! Huwag niyo itong ituloy! Malaking kasalanan to't inosente ang batang yan! Pakawalan niyo ako dito! Pasensyahan na, Mamani. Ang problema kasi sa'yo, pulis ka. Pero kumakampi ka sa kawatan at isasalot. At itong salot na kinampihan mo at yung perwisyo mo maliligaw. Kami na ang tuloy ang didispatcha nito. Nagkasakit na naman na napakaraming tao dito. At sigurado ko, kagagawan to na ama niyang kapre. Naghihigante ang ama niyang kapre dito sa barangay natin. Pero walang kahit anong pasihan yung mga pinagsasasabi niyo! Ang batang ito, makailang beses na natagpo ang tigmak ng dugo matapos ang mga batayan. Hindi pa ba sapat na basayan nito para mapagtanto na sa iyo aswang na sumasalakay at nabibiktima dito? Sa bagay, pinagtatakpan mo nga isa pang perwisyo eh. Ano pa maaasahan namin sa'yo? Pero lahat ng nakita't nalaman niyo, dulot lang yun ang panlilinlang sa inyo. Pag-usapan muna natin to para naman maliwanagan muna kayong lahat. Wala na magpapaliwanag dahil napakalino na nangyayari dito. Ang batang ito ang nanggugulo sa ating baryo. Siya ang halimaw. Kaya dapat siyang sulugin at tiligan ng bentitadong tubig ang abo para tuluyan na siya mabura sa mundo to. Ang galing! Ang galing talaga! Ang gandang speech niya, Mang Rigor. Maniniwala na sana ako kaso mali kayo. Tor, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat... Aba, yung numero unong walang ya dito sa baryo. Pero sana nagpabulok ka na lang sa loob. Dahil ngayon, hindi ka na namin paabutin ng pagkabulok. Mga kasama, damputin natin yung isang yan. Hoy! Walang gagalaw! May hawak ako granada! Baka nervyosin ako dito, baka mabitaw ko to! Tor, ano na naman bang ginagawa mo? Hindi pa nga tapos yung sentensya mo eh. Huwag mo nang gawin yan! Oo, Ani. Babasa ako. Wala ko alam dyan, oh. Saka na lang tayo mag-heart to heart, Ani. Kakausapin ko lang tong mga to. Hayop ka talaga! Ano naman yung palabas na ginagawa mo? Tumama ka rin sa wakas. Gusto ko nga na palabas. At gaya nga ng dati, isang palabas na ako yung bida. Yung ako ulit yung pag-uusapan na lahat. Kaya makinig kayo lahat sa akin. Lahat na natagpuan yung bangkay na binaboy ang mga katawan. Ako lahat yun! Ha! Hindi kami naniniwala sa'yo. Alam ko inaako mo lang yung pinagagawa ng halimaw na to dahil walang maniniwala sa'yo. Ha! Gamitin mo nga yung katiting na kokote mo. Mula nung pagkabata ko hanggang sa tumanda ako. Lahat kayo, walang ibang pinaramdam sa akin kundi kawalang yan ninyo. Dahil salot dito ang tatay ko. Tinarato niyo din ako salot. Kahit wala akong kinalaman sa lahat ng pinagagawa ng kabit niya. At yung pagkamuhi niyo sa akin, ni hindi niyo tinago. Harap-harapan sa mukha ko. Pinag-uusapan niyo kung ano yung tingin niyo sa akin. Kaya panininigan ko na lang dito. Gusto ko ng gulo. Lagi ako gagawa ng gulo para talagang wala katahimikan na barangay na ito. Tapos yun, isang araw naisip ko, bakit hindi ko to gawin? Pagpapraktisan ko kaya pagkatay ng mga tumarantado sa akin. Nasubukan ko na isa. Kaya natuwa ako. Nasarapan ako. Hanggang sa pinaulit-ulit ko na nagawa. At alam nyo, sobrang sarap sa pakiramdam na makaganti. Na makita kong unti-unti nawawala yung buhay ng mga tao dito.
Tor, tama na! Tama na! Kuya, tama na po. Hindi niyo po ito kailangan gawin. Hindi pa ako tapos! Yung batang yan, sige, may lahing asong naman talaga yan eh. Kaya ako nga yung binetbet para mapagkakitaan ko yan. Pero walang-wala yung pagkahalimaw niyan ko para sa akin. Dahil mas halimaw kayo kung tutuusin! Utang na loob, Tor! Ano bang ginagawa mo? Tama na! Total naman, handa kayo manunog ng tao ng batang walang laban. Ng batang idadamay nyo lang dahil galit kayo sa magulang niya. Kayo yung tunay na halimaw dito! Teka, anong gusto mo mangyari? Oh, edi ngayon lumabot ka. Kanina para kasi Bonifacio eh. Isa lang yung gusto kong mangyari dito. Sa ayaw at sa ayaw nyo, magsitabi kayong lahat. Pakawalan nyo yung batang yan. Tapos ibigay nyo sa kamag-anak niya. Ano? Tumabi kayo! Tor, huwag mo naman gawin to, Tor! Huwag! Kahit pa halos lumuha ng bato si Ani ay nagawa ko ang gusto ko. Nakatakas ulit ako sa kulungan. Nakuha ko si Ika at naisauli ko siya sa mga tunay niyang kamag-anak. Alam mo, Tor, hindi ko na alam kung paano mo kinakayang gawin to eh. Ayos lang yun. Dapat lang naman yun eh. Ngayon, mapayapa na yung buhay ni Ika. Hindi niya nadadanasin yung dinanas ko. At tungkol naman sa resulta nito sa akin, ganun talaga minsan, Ani. Yung katotohanan, hindi laging sapat para magbunga ng kapayapaan. Ani, ginagawa ko ang lahat ng to dahil kaya ko. Mulat sa puli nahabol ako. Hinuhusgahan ako. Tapos kinamumuhian. Ngayon, Ani, kasama ka na sa magmumuhi sa akin. Kasama ka nang tutugi sa akin. Gawin mo dahil kaya ko to. Paalam, Ani. Sige na, Tor. Bilisan mo na, umalis ka na. Muli na nga ako tumakbo palayo dahil hinahabol na naman ako ng mga tao. Dahil muli ay kinamumuhian na naman ako. Inako ko ang lahat dahil alam kong kaya ko yon. Dahil buong buhay ko naman, hinusgahan ako at kinamuhian. At yun ang hindi ko hinayaang danasin ni Ika. Ako ang nagpasya sa lahat ng nangyari. Pero iba pa rin kapag Diyos ang nagpasyang mag-ayos ng mga bagay ayon sa kalooban niya. Oh, Ika, kumusta ka na? Ang laki mo na. Sino nandiyan sa bahay niyo? Sila tita po nandito. Halika, papasok po tayo. O sige, tara. Pero may gusto ko mamusta sa'yo eh. Po? Si Kuya Dok po ba? Ika, kamusta? Kuya Tor! Kuya Tor! Halika dito, Ika. Halika. Ang laki mo na. Sa tulong ni Ani ay muli kaming nagkasama ni Ika. Kahit isang linggo lang, nagbakasyon kami kasama sina Ani at Doc. At ngayon, Miss Clar, malapit na raw akong mabigyan ng parol. Subuko rin ako noong nasiguro kong ligtas na si Ika. Si Ika naman, makakatapos na siya ng kolehiyo at magiging abogado pa. Pareho kaming galing sa dilim, pero dinala kami sa liwanag ng mga nagmahal sa amin, pati na rin ng Diyos. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyo. Wow. Ang ganda ng story, no? Grabe, no? Grabe from a bad boy. Naging siya, no? Mapagmahal. Good Samaritan. May kasabihan ka ba sa ngayon? Meron ka ba naiisip? Meron. Ano? An apple a day keeps the doctor away. Hanep, sobrang kasi doktor yung bida eh. Si Doc at si Ton. Si Doc at si Ton. Grabe, no? Diba? Anyways, Kayang Gaw, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Ang ganda, no? Ang ganda. Grabe, ako nagandahan. Kayo, ano masasabi niyo? Comment lang kayo sa baba and subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, Miss Clar Horror Stories. Thank you po. Thank you. Power off.